Ayo! Sige, tuloy. Nagtawagan ako ni Jinjin. Ayan, ito yung customer natin. Then, tayo ay magre-repair ng... Saan ba yung rep? Ayan. 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 So, ito yung rep. Ayan yung rep nila. Bago yan. Ang pagbagso. Sharp inverter. Ayan. Sharp, then inverter. Hindi na daw lumalamig. So, i-check natin kung bakit hindi lumalamig. Kung marirepair pa ba kaya natin to. Tingnan mo. Kasi, ano daw to sa Bagyong Udit pa. Matuwad man ko na itong dahil ila tindahan dito. Ayan mga master, ito yung laman niya, yung compartment room. Then ito yung sa chiller. Ayan, i-check natin to. Then ito yung compressor niya. Then ito yung board niya. Ang compressor amoy complicated kung amoy nadaot kay di ba kalamig na? Ayan. Check natin to. Ayan mga master, binuksan ko na. So lagyan natin ng palatandaan yung sa may-ari na board. Ayan. Then paandarin natin kung andar ba to. Ayan. Ayan mga master, ito isaksak na natin. So nandito yung saksakan niya. Ayan. Then dito yung trick pa nakasaksak. So i-testing na natin kung andar ba yung compressor. Ayan. Ayan mga master, nakasaksak na mga siguro 5 minutes na. Hindi pa rin umandar yung compressor natin. So i-check muna natin yung compressor. Then yung sa loob, sa may compartment at kasa sa chiller, check natin. So una nating gawin is check natin yung compressor, yung resistance. Sundan yung lang video ko para may matutunan kayo kung paano to i-check at i-repair. Master, nakasit tayo sa buffer. Continuity check muna tayo sa kung may ground ba yung compressor. So ayan, ilagay natin dito sa ground, din dito sa terminal. Ayan. So wala siyang grounded kasi walang buffer. So isit naman natin dito sa resistance. Yan. Kukunan natin ang bawat terminal yung compressor. So ilagay natin dito sa terminal. So may nakuha tayo na 9.8. Ito sa kabila 9.8. Then dito naman, so equal yung compressor niya, yung resistance. So good siya. Yan o. Itong mga terminal, dito yung black, then red, then black, red, then red at kasa black. So equal siya, so okay siya. Dito naman tayo sa taas. Ayan, tatanggalin lang natin to. Yung may screw dito na isa, tanggalin natin. Din dito sa kamay i-push natin. So i-push ko lang. Ayan, buksan ko na. Din dito natin makikita yung pan. Then ito may screw, strobe. Buksan lang natin para ma-check natin yung parts dyan. Mga master, nabuksan ko na. Ito yung defrost heater. Dapat may makuha tayo na 100 to 300 ohms. Then ito yung sensor, dapat may makuha tayo na 1.5 to 2 k ohms. So i-check na natin. Yan, ito yung kulay green. Check natin to.
Ayan. Hindi naka-ohms na tayo. Ayan, check natin yung kulay green. Ayan. So, good lang yung sensor niya kasi 1.5 itong kulay green. Ayan. Then, ito naman tayo. So, may nakuha tayo na 373 ohms. So, okay lang yung defrost heater pala to. Ito papunta doon sa loob. Then i-check natin yung pan, mukhang okay naman. Paandarin muna natin to mamaya. Next dito tayo. Yan, check natin yan. Pero parang walang problema yung thermostat sa loob. Then doon na tayo sa board. Yan, ito yung board. Yan yung board sa may ari, yung may kulay itim na board, yung may go hit ito. So papalitan natin ng bago. Try natin kung aandar yung compressor. So ito yung bago. Yan. Tanggalin ko lang. So ayan, tingnan natin, no? Ayan yung kaparehas niya. So try natin to kung okay ba yung board natin. Kung lalamig, so ibig sabihin yung sira yung board lang. So ayan, ilagay ko lang para hindi mawala yung connection. Ito madali lang kasi may mga kulay naman at sa terminal. Ito. Ayan. Ayan mga master, tapos na. So ito yung sa may-ari. Ayan. Then dito ready na natin to isaksak. Then dito hindi muna natin yung tatakpan para makita natin kung umiikot ba yung pan. Yan yung pan niya. Yan. Natin master kung gagana ba. Ayan, nakasaksak na. So antayin natin na andar yung compressor. So kung makikita natin, umandar na yung compressor, oh. May sounds na siya, oh. Ayan. Then antayin natin kung lalamig ba yung rip nila. So tingnan natin dito. So ayan, hindi umiikot yung pan. Meron na. Ayan, umiikot yung pan. Then dito tingnan natin. Ayan. Then antayin natin na kung lalamig ba, kung wala nang problema. So kukuha tayo ng tubig. Ayan dito. Lagyan muna natin ito ng tubig. Ayan mga master, lagyan natin ng tubig. Kung magmo-moisture ba to or lalamig ba to. Ayan. Ayan, push ko lang muna saglit. Tapos makalipas ng mga 15 minutes or 30 minutes, so bubuksan na natin yung
pinalamig natin na baso na may tubig. Ayan, buksan natin. Ayan, kung makikita natin, no, umaasingaw na yung or umaapoy na yung lamig. Ayan, no. Then kung makikita natin yung baso is nag-moisture na. Then yung kitchen nag-moisture na din. So ayan. Grabe, sobrang lamig na. Then dito sa baba, ayun, lumalamig na rin. So ayan mga master, hanggang dito na lang yung video. Peace out. Sana may natutunan kayo kung paano i-check at i-repair yung ating Sharp inverter na rep. Peace out mga kamaster. Bye bye.